May paalala po ang isang eksperto tungkol sa iba't ibang home remedy na ginagamit para sa mga pasyenteng may dengue. Saksi, si Katrina Son. Ilang taon nang nakakaraan, 2 anak ni Grace Tigaw ang nagkaroon ng dengue. Nang makaranas sila ng lagnat, agad niyang pinasuri ang mga ito sa ospital. Nauna po kuya niya, tapos paglabas ng kuya niya, tsaka mga pinsan niya, sunod-sunod po. Nang magpositibo sa dengue, ipina-admit niya sa ospital ang mga bata. Lalo pa at dumugo na raw ang ilong ng anak niyang babae. Kahit nasa ospital na, itinatakas daw nila na painumin ng kanyang mga anak ng carrot juice at tawa-tawa. Yun po yung ng mga matanda. Yung tawa-tawa, madam, number 1 hanggang ngayon po. Herbal po yun. Baga sa madam, yun po ang maganda. Kwento ng anak niyang si Joan, bukod sa tawa-tawa at carrot juice, ilang beses din siyang pinakain ng itlog ng pugo. Parang sa gabi lang po na yung atake ng dengue po para sa akin. Kasi masakit po yung ulo, tiyan. Ang pag-inom ng pinakuloang tawa-tawa o kaya naman ay dahon ng papaya, maging ang pagkain ng itlog ay ilan lang sa mga pinaniniwalaan ng ilang Pilipino na nakakatulong sa pagpapagaling ng dengue. Ngunit ayon sa isang adult infectious disease specialist, unahin natin yung itlog ng pugo, no? So wala siyang kaugnay doon na makakatulong pagpataas ng platelet, no? Pangalawa, yung mga herbals, no? Mga tawa-tawa, wala rin tayong substantial data na it will help us in terms of makakapagpataas ng platelet, no? Ang siguro ang advice natin dito, Katrina, no? Itong mga interventions na wala pa tayong mga bagong ebidensya at solid na evidence, siguro wag nating gagamitin. Ang kinakailangan daw kapag may dengue ay hydration, magpahinga at i-monitor ang kalagayan ng pasyente. Iwasan din kumain ng may kulay o dark-colored foods para ma-monitor kung may pagdurugo sa loob ng katawan. Huwag din daw iinom ng ibuprofen dahil maaaring makasama ito. Tatandaan din daw ang mga sintomas ng dengue. Unang mararanasan ang lagnat, pagsakit ng katawan, pagsakit ng ulo. Ikatlong araw, mararanasan na ang pagbagsak ng platelet at may ilan na maaaring makaranas ng pagdurugo ng ilong. Sa ikalima hanggang ikapitong araw naman ay bababa na ang lagnat, ngunit mas lalong babagsak ang platelet. Ito raw ang tinatawag na critical phase. At kung hindi nakarecover dito ay maaaring magkaroon ng severe dengue. Advice talaga sa mga pasyente, first 3 days of symptom, magpatingin na, no? Kasi the most common symptom is fever. Yung mga sinasabi nilang pantal rashes might not be present during the first 3 days. It's important that early diagnosis will anticipate the possibility that they will be admitted or pauwiin sila sa bahay. Payo ni Dr. Solante, sa unang araw pa lang ng lagnat ay dapat pinapa-dengue test na ang pasyente. Kapag nag-negatibo pero may dengue-like symptoms, maaaring ibalik sa ikatlong araw para sa isa pang dengue test. Dapat din daw araw-araw ang pagpapakuha ng platelet count para ma-monitor ang lagay ng pasyente. Mahalaga ring huwag makampante at agad na magpatingin sa doktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.